Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kamakailan lamang isang nakakalungkot na balita ang nagpaiyak sa buong Pilipinas. Ito nga ay tungkol sa natagpuang labi ng isang batang babae sa isang dalampasigan sa Pangasinan. Napakasakit na mga pangyayari sapagkat ang biktima ay isang inosente at walang kamuwang-muwang na batang paslit. Ating ang talakayin ang buong kwento na ito, sino nga ba ang pinaniniwalaang sospek sa pumatay sa bata at ang kontrobersyal na dahilan kung bakit siya pinatay. Ang biktima nga ay tawagin na lang nating Laika, 7 years old. Si Laika ay nakatira sa Pangasinan. Ang ina ng bata ay tawagin na lang nating Paula. Mapagmahal, matalino, at napakabait. Ganyan ilarawan si Laika ng mga taong nagmamahal sa kanya. September 2023 naman nang lumahok si Laika sa isang programa ng lokal na pamahalaan sa Asingan. Inuwi ni Laika ang The Outstanding Orally Fit and Totally Healthy Children o TOOT Award dahil sa pagkakaroon niya ng maganda, maputi at kumpletong ngipin. Napaka-masayahing bata ni Laika at marami itong mithiin sa buhay. Subalit sa isang iglap, ang matayog na pangarap ng bata ay bigla na lang naglaho. August 14, 2025, pasado alas 5 ng hapon, nagulat na lamang ang pamilya ni Laika na wala na sa labas ng bahay ang bata. Nilibot ni Paula ang kanilang buong lugar para hanapin si Laika, ngunit sila ay bigo. Si Paula at ang iba pang kamag-anak ni Laika ay agad na nagpost sa social media para manawagan sa pagkawala ng bata. Pinuntahan din nila ang police station sa kanilang lugar para i-report ang pagkawala ng dalaga. Ang post nga ng kaanak ni Laika ay nag-viral at nag-trending pa sa social media. Marami nga ang nag-share ng missing poster ng bata. At ayon nga sa post, si Laika ay nakasuot ng silk at pink na damit. Mababasa nga din sa post na ayon sa mga kapitbahay, may puting tinted Fortuner ang pumarada sa tapat ng bahay ni Laika. Sinabi din na nag-post na hindi niya akalain na mangyayari ang ganong kidnapping sa kanyang pamangkin at labis nga ang kanilang pag-aalala para kay Laika. Hindi din daw tiyak ng mga kaanak ni Laika kung kilala ba ng bata ang nagsakay sa kanya sa kotse o nagpanggap lamang nakakilala ng kanilang kamag-anak para pumayag si Laika na sumakay sa kotse. Nanawagan din na nag-post sa mga taga-barangay Bantog na sa nakakita sa pagkidnap kay Laika na sana nga ay makapagtulungan sa kanila. Agad namang nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis para kay Laika. August 15, 2025, pasado alas 5 ng umaga. Ang dapat na mangingisda na mag-live-in partner na sina Joseph at Arlina sa Daguban City ay bigla na lamang umanong nakakita ng isang walang saplot na batang babae sa dalampasigan na sakop pa ng Tondalingan Beach. Kwento ni Arlina, inakala niyang manika lamang ang kanyang nakita. Nang lapitan na ni Arlina ang inakala niyang manika, laking gulat ng babae nang madiskrubi niya ang isang paa. Sinubukan pang kunin ni Arlina ng buo ang inakala niyang manika, lalo na at wala nga itong saplot. Ngunit napaiyak na lamang si Arlina nang nakita niya ang mukha ng isang batang babae. Dito na nga nabitiwan ni Arlina ang hawak niyang lambat at nagtatakbo papunta kay Joseph para sabihin ang kanyang nakita. Ayon kay Arlina, takot na takot siya at awang-awa sa biktimang babae. Agad namang humingi ng tulong sina Arlina at Joseph sa barangay. Ang barangay naman ay tumawag sa pinakamalapit na police station para i-report ang krimen. At pagdating nga ng mga pulis, nakumpirma nilang labinga ng isang batang babae ang natagpuan sa dalampasigan. Nung una, inakala lamang nila na nalunod ang bata. Pero ayon sa medical legal officer na sumuri sa biktima, siya ay may 3 pinsala sa leg. At ang pinsala nga ay posibleng ginamitan ng kutsilyo. Ang itaas na parte ng labi ng biktima ay nakasilid pa umano sa isang garbage bag. Sa koordinasyon ng mga pulis sa Dagupan at Asingan, napag-alaman nila na ang biktimang babae ay tumugma sa batang nawawala sa Asingan na si Laika. Sa isang panayam sa Chief of Police ng Dagupan, sinabi niya na noong August 14, 2025, pasado alas 6 ng gabi, nang unang napaulat sa mga pulis ang pagkawala ni Laika. Agad namang nag-imbestiga ang mga pulis hinggil sa kaso na ito.
At sa investigasyon, lumalabas nga na pasado 5:00 ng hapon, isang white Fortuner ang huminto sa tapat ng bahay ni Laika. At paghinto nga ng kotse, bumaba umano ang isang lalaki na driver at pinasakay si Laika sa harap ng sasakyan. Ayon sa mga pulis, walang senyales na pinilit si Laika na sumakay sa kotse at kusa itong sumama sa lalaki. Kaya hinala ng mga otoridad, kilala ng biktima ang tao sa loob ng kotse, kaya siya pumayag na sumakay sa sasakyan. At ayon sa Chief of Police, malakas ang tsansa na kamag-anak ni Laika ang dumukot sa kanya. At base kasi sa mga kapitbahay ni Laika, nang bitbitin ng driver si Laika, hindi ito pumalag o umiyak. Isang indikasyon na tila nga kilala ni Laika ang dumukot sa kanya. Pero bago pala kidnapin si Laika sa tapat ng kanilang bahay, isang oras na inabangan ng biktima ang suspect sa tapat ng eskwelahan nito. Sa pagtatanong-tanong sa mga residente malapit sa dalampasigan, sinabi nila na noong August 14, 2025 bandang 7:40 ng gabi, namataan ng ilang volunteers na nagbabantay sa dalampasigan ang kahina-hinalang kotse na walang plaka. Ito nga ay huminto ng ilang saglit sa tapat ng beach. At naniniwala ang mga volunteer na iyon ang kotseng ginamit para iwan nga ang labi ni Laika sa dalampasigan. Ang mga nakakitang volunteer ay agad na tumawag sa mga pulis. Subalit pagdating nga ng mga pulis sa area, hindi na nila naabutan pa ang puting Fortuner. Sa press statement na ilalabas ng Pangasinan PNP, tiniyak nilang hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nanawagan din sila sa publiko na makiisa sa pagbibigay ng impormasyon na makakatulong upang mapabilis ang pagresolba ng kaso. Makalipas naman ang ilang oras, sinabi nga ng Chief of Police na mayroon na silang person of interest sa krimen at ito ay ang sariling umanong ama ng biktima. Hindi naman na isinapubliko pa ang pangalan ng tatay ni Laika at ang larawan nito. Masakit mang sabihin pero ayon nga sa mga otoridad, lumalabas na ang nagmaneho ng puting Fortuner na nakita sa dalampasigan at ang tatay ni Laika ay iisa. At ang tatay din umano ni Laika ang bumaba sa kotse at nagsakay kay Laika sa harapan ng kotse. Hindi naman kinumpirma ng mga pulis kung may tao ba sa likuran ng kotse o wala, o kung may kasama ba ito. Tukoy na din daw ng mga pulis kung nasaan ang puting Fortuner at napag-alaman nga na ang kotse ay nirentahan lamang. Dagdag pa ng Chief of Police, nakuha nila ang impormasyon na ang tatay at nanay ng biktima ay matagal nang hiwalay. Single mother na si Paula na kalaunan ay nagkaroon ng bagong karelasyon at ang ama naman ni Laika ay mayroon na ding bagong karelasyon. Ayon pa sa mga ulat, nagkaroon nga ng alitan sa pagitan ng ina at ama ni Laika dahil kamakailan lamang ay tumigil na sa pagbibigay ng sustento ang ama ng bata sa nanay nito. Matapos iyon, nagsampa ng kasong economic abuse ang ina ni Laika na si Paula hinggil sa pagtigil ng pagbibigay ng sustento sa ama ng bata. Pero bago iyon, hindi naman pumapalya ang lalaki sa pagbibigay ng sustento kay Paula para kay Laika. Pinadalhan naman ang tatay ni Laika ng subpina mula sa korte para dumalo nga sa mga hearing. At ayon nga sa mga pulis, may nakapagsabi sa kanilang mga interview na sikreto umanong ipina-DNA test ng tatay ni Laika ang bata. At lumabas umano sa DNA test result na ang suspect at ang biktimang si Laika ay hindi mag-ama. Sinabi pa ng mga pulis na kaya itinigil umano ng ama ni Laika ang pagbibigay ng sustento ay dahil nga nalaman niyang hindi niya pala tunay na anak ang biktima. Iyon umano ang posibleng nagtulak sa suspect kaya niya pinatay si Laika. At dahil wala ring saplot ang biktima nang ito ay nakita, hinihintay pa ang resulta ng autopsy upang matukoy kung posibleng pinagsamantalan din ba ang bata. Bukod sa ama ni Laika, pinaniniwalaan ding suspect sa nangyaring pagpatay sa biktima ay ang bagong asawa ng tatay ni Laika. Ang babae ay hindi na rin pinangalanan sa media. Itinanggi naman ng PNP ang alegasyon ng suspect na hindi niya anak si Laika. Ayon sa mga pulis, inacknowledge naman kasi ng suspect na lalaki sa birth certificate na anak niya si Laika. Ayon din sa mga otoridad, naniniwala silang alegasyon lamang ng suspect na lalaki ang sinasabi niyang hindi niya anak ang biktima. Sa teorya nga ng mga pulis, maaari daw na naipit na ang lalaking suspect sa sitwasyon at para hindi na siya magsustento pa kay Laika,
ginawa niya ang krimen. Hindi naman isinapubliko pa nga ang nasabing resulta ng DNA test sa pagitan ng suspect na lalaki at ng kanyang anak na si Laika. Wala ding lumabas sa mga balita kung totoong meron bang DNA test. Samantala, walang angkop na salita ang makapaglalarawan sa sakit na nararamdaman ng ina ng bata na si Paula na nakumpirma nga niya na ang anak niya si Laika ay natagpuang wala ng labi sa dalampasigan. Halong galit at pighati din ang naramdaman ng kaanak ng biktima dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Laika. Hustisya nga para kay Laika ang tanging hiling ng pamilya ng biktima. At August 15, 2025 bandang alas 8 ng gabi, nang nahuli na nga ng mga pulis ang mga sospek sa Sison, Pangasinan. Ang mga sospek nga na pumatay kay Laika ay ang kanyang 20 years old na ama at isang 23 years old na babae na asawa ng ama ng biktima. Hindi naman inamin ng dalawang mga sospek ang krimen at sa korte na lang umano sila magsasalita. Ayon sa mga pulis, malaking tulong sa investigasyon at sa pagkakahuli sa mga sospek ang pakikipagtulungan ng totoong may-ari ng puting Fortuner kung saan isinakay ang labi ni Laika. Ito rin ang puting Fortuner na nakita nga sa dalampasigan ng isang gabi. Ayon sa mga otoridad, may nag-post na concerned citizen sa Facebook ng larawan ng puting Fortuner na tumangay sa bata. Nag-comment sa nasabing post ang may-ari ng kotse at iginiit niya na sasakyan niya ang Fortuner. Kahit na iba na nga ang plaka nito, alam na alam niya ang itsura ng kanyang kotse. Sinabi nga na may-ari ng Fortuner na ang nagrenta sa kanyang kotse ay isang lalaki at babae. At ayon nga sa may-ari, August 14, 2025 bandang alas 12 ng tanghali, nang nirentahan ng babae at lalaki sa Ordaneta, Pangasinan ang puting Fortuner. At ang eksaktong hinanap daw ng dalawa ay kotse na isang full tinted. Lumalabas din na pinalitan na nagrenta ng kotse ang orihinal na plaka ng puting Fortuner. May ilan ding mga unverified reports na pinaniniwalaan na peking ID pa ang ibinigay ng dalawa sa pinagrentahan nila ng sasakyan. At ayon nga sa balita, kumpirmado naman na ang tatay ni Laika ang nagrenta ng sasakyan at ang asawa nito. Ayon pa sa mga pulis, ang nakikita nilang motibo sa pagpatay kay Laika ay vengeance o paghihiganti. Ayon nga mismo sa Chief of Police, ang asawa ng ama ni Laika na siyang suspect din sa krimen ay aksidenteng hindi natuloy ang kanyang pinagbubuntis. At sinisisi umano ng suspect na babae si Laika. Sapagkat, ayon sa babae, ang atensyon na ng kanyang asawa at ng ama ni Laika ay nakatuon umano sa biktima. Maging ang pagsosustento ng ama ni Laika ay hindi umano nagustuhan ng bagong asawa ng suspect. At teorya nga ng mga pulis, maaaring nagkaroon ng postpartum ang babaeng suspect. Patuloy namang inaalam ng mga pulis kung doon din ba pinatay si Laika o wala ng buhay ang biktima bago pa man siya iwan sa dalampasigan. Matapos ngang maaresto ang lalaki at babaeng suspect, sila ay sumailalim sa inquest proceedings kung saan sila kinasuhan ng kidnapping with homicide. Ikinulong ang mga suspect habang gumugulong pa ang investigasyon ng kaso. Sinabi naman sa iba pang ulat na mayroong hawak na ebidensya ang mga pulis laban sa tatay ni Laika at ang asawa nito na magpapatunay na sila ang pumatay sa biktima. Malinaw din daw na plinano ng mga suspect ang krimen. Nanawagan naman ang mga LGU Dagupan at ang mga pulis ng isang panalangin para sa naiwang pamilya ni Laika. Hinikayat din na igalang ng netizens at publiko ang karapatan ng mga inaresto na itinuturing pa ring inosente hanggat hindi sila napapatunayang may sala. Subalit, hindi naman maiwasan ng mga ilang netizens na ipahayag ang kanilang galit sa pagpatay sa walang kalabang-labang bata na si Laika. Marami ang umalma at nagtanong, bakit tinakpan ang muka at pangalan ng mga sospek? Para sa kanila, hindi daw umano dapat tinatakpan ang muka ng mga kriminal. At unfair daw ito dahil ang larawan ni Laika na siyang biktima ay nailantad na sa social media. At base nga sa ating batas, ang pag-blur o hindi pagpapakita sa larawan ng isang akusado ay base sa kanilang constitutional rights o ang tinatawag na presumed innocent until proven guilty. May nagpahayag naman ng mga netizens na dapat ay ibalik na ang death penalty sa ating bansa
para nga sa mga suspect na katulad ng tatay ni Laika at sa asawa nito. Samantala, ang ina naman ni Laika na si Paula ay naglabas ng kanyang pahayag sa social media. Sa post, nangako siya na hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa nag-iisa niyang anak. Masasabi nga sa post na mahal niya ang kanyang anak at itinuturi niya na kanyang lakas. Naging sunod-sunod naman ang mga post ng mga kaanak umano ni Laika hinggil sa galit na kanilang naramdaman sa pagpatay kay Laika. Sa isang post na kamag-anak ng biktima, ramdam na ramdam ang pighati ng kanilang pamilya para sa sinapit ng bata. At ayon nga sa isang post, hindi deserve ng biktima ang kanyang sinapit at tinawag na baboy ang mga sospek. Nag-aaral pa daw dapat si Laika pero ngayon ay hindi na nila ito makakasama pa kahit kailan. Sa isa pang post, tinawag ng kaanak ni Laika na walang puso ang mga sospek. Nag-trending naman sa social media ang hashtag na Justice for Laika. I-share din ng babae ang post na sinasabing isinusulong na sa kamera ang pagbabalik ng hatol na bitay sa Pilipinas. Sa caption nga ng post, sinabi ng kaanak ni Laika na naniniwala siyang ang Diyos ang gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang inosenteng mga biktimang katulad ni Laika. Sa sumunod nga na post, sinabi din ng kaanak ng biktima na hustisya ang mananaig. Hindi binanggit ng babae kung sino ang kanyang tinutukoy, pero sinabi niya na ipakalat man ng tinutukoy niyang individual ang gusto nilang ipakalat, pero alam umano niya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Sa iba pang post ng kaanak ni Laika, sinabi niyang malapit na talagang makamit ng bata ang hustisya dahil naaresto na nga ang mga sospek na pumaslang sa bata. Tinawag naman ng babae na hayop ang lalaki at babaeng sospek sa pagkamatay ni Laika. Sa post din sinabi niya na sinabi umano ng kabilang panig na tanggap nila si Laika at ang bait-bait umano ng asawa ng tatay ni Laika. Pero kung mabait umano ang babaeng sospek, bakit nito pinatay ang walang kalabang-labang si Laika? Sinabi din sa post na tila panaginip lamang ang pagkawala ni Laika dahil sa sobrang sakit nga ng mga pangyayari. Sa isa pang post, pinagsalita ng masama ng kaanak ni Laika ang dalawang mga sospek at sinabi nga na kalahati ng buhay ni Paula ay nawala kasabay ng pagkawala ng kanyang anak. Nag-post muli ang isang kaanak ni Laika lang larawan ng biktima nang ito ay bata pa. At ayon nga sa nag-post, hindi daw umano maikakaila na ang mukha ni Laika ay kamukhang kamukha ng kanyang ama na sospek. Pero sa kabila nun, ipinagkalat umano ng kabilang panig na si Laika ay hindi anak ng kanyang ama. Natila nga sampaal sa buong pamilya ni na Paula. Sinabi pa na nag-post na walang narinig ang kabilang panig ng masamang salita tungkol sa kanilang pamilya kahit na ikinasal na sa ibang babae ang ama ng bata. Dagdag pa ng kaanak ni Laika, pinabayaan umano ng kabilang panig ang bata. Hindi nagsusustento dahil ayaw nilang sumaya ang nanay ng biktima. Ngunit sa huli, nagawa pa din nilang patayin ang bata. Sinabi pa ng post na mas masahol pa sa demonyo ang pumatay sa biktima at hilingan na nag-post na sana usigin umano ang mga sospek ng kanilang konsensya. Sa huling post nga ng kaanak ni Laika, sinabi niya na lumalaban ang kanilang panig hanggang sa kaya nila, pero ang sigaw nga ng buong mundo ay hustisya para kay Laika. Tanong pa nga na nag-post, wala daw umanong bang mga konsensya ang mga sospek? Napakarami pa daw pangarap sa buhay ng matalino at masayahin na si Laika. Ngunit ganun-ganun na lamang ay tinapos ng mga sospek ang buhay ng bata. Muli ding nag-post ang isa sa mga unang nag-post na si Laika ay nagwawala. Shinare ng babae ang larawan ng mga sospek at sinabing bata pa lamang ay kilala niya ang tatay ni Laika. Masakit nga para sa babae na makita ang kaawa-awang sinapit ni Laika. Sinabi din niya na dapat ay piliin ng isang tao ang kanyang magiging partner na maayos. Sa ngayon ay gumuguling pa din ang investigasyon ng kaso. At ayon nga sa ating batas, pag napatunayan ang dalawang mga sospek na guilty sa pagpatay sa batang si Laika, sila ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Naniniwala ka ba na dapat ibalik ang death penalty sa ating bansa? Oo o hindi at bakit? Naniniwala ka din ba na napaka-importanteng piliin ang iyong magiging asawa? Ano ang iyong dahilan at bakit?
Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!